Para sa akin po, wag muna nating pahirapan, wag muna nating striktuhan tulad ng sinabi ko sa umpisa, proteksyonan natin agad. Because they are the only ones who can testify, give that kind of testimony. Earlier po, meron akong post. Sabi ko doon sa aking post, kayong mga Diskaya, kayong mga Hernandez, kayong mga testigong ganyan. Wala pa, hindi pa pinag-uusapan yung state protection, pero sinabi ko ng proteksyonan. Pero sabi ko, may mga abogado naman kayo, mag-perpetuate na kayo ng inyong testimonya. Meron pong ganun to preserve your testimony so that when it is already needed, whether or not you're still here, maibibigay pa rin yung testimonya mo. Deposition po tawag doon. Meron pong ganong proseso. May abogado ka, mag-apply ka sa korte, i-apply mo ng my client wants to perpetuate his or her testimony para for future use. Iyan po kailangan importante. And I think that will also save their life because kung nakapag-testify na siya, nakapreserve na yung kanyang testimony, hindi na po kailangan patayin sila. Opo. So yun po yun sa akin. Whether or not they qualify, protect them. Now is the time. While they still live. Opo. Yan. Kasi huwag na po nilang antayin may mamatay sa mga witnesses na yan. Kasi pag may namatay sa mga witnesses na yan, madadaman ninyo ang puot ng taong bayan dahil sawa na ang taong bayan sa pagpapasensya. Alam niyo po, Pilipino, mapagpasensya yan. Talagang ang tagal magalit yan. Pero once na magalit yan, huwag nyo na pong antayin magalit yan. Nagkaroon po ng mainit na talakayan si Senator Marcoleta at SOJ Rimulya kaugnay nga po dito sa mga requisites kamo ng pagiging state witness. Yung salitang restitution o pagbabalik nga, di ba, ng isang halaga. Yun ang pinag-aawayan. Kung yan ba ay required para maging state witness ka, usauli mo muna, ibalik mo muna. Sa kasong ito, yung mga sabi nila nakaw na yaman daw o pera na nakuha nitong mga gustong gawing state witness. Ano ho ba ang masasabi po ninyo, attorney? Well, sa akin, unang-una, hindi ko titignan yung whether or not magko-qualify sila as state witness. Para sa akin po, dapat lahat ng mga testigong kontratista na yan, protektahan na natin. Okay? Huwag na muna natin pag-usapan yung whether or not they qualify. Ang ating obligasyon, kasi sila lamang ang makapagbibigay ng salaysay na kailangan natin para maipahuli, maipakulong natin at mapanagot natin yung mga mambabatas na nagkasala, na nagnakaw sa kaban ng bayan. Okay, wag na po yun. Importante po kasi, proteksyonan na natin agad sila. Kung gusto nating malaman, yung mga talagang nagkasala. Because they are the only ones who can testify and they are the only ones who can give that kind of testimony that can put all the guilty persons in jail. Okay. Ngayon, kung pag-uusapan po natin yung qualification ng state witness, halimbawa, kung dumating na tayo sa portion na gano'n, na sila ay naitabi na natin, o sino ang qualified, sino ang hindi. Ang qualification po kasi ng being a state witness, 4 lang po. Una, yung kahalagahan ng testimonyang ibibigay mo. Okay. Palagay ko po talagang napakahalaga ng mga testimonya ng mga witnesses na yan. Sila Diskaya, sila Hernandez, sila Alberto, etc. Yung mga lahat po yan, mula apari hanggang hulo. Sa hulo palagay ko walang gano'n Pero sige po, mula apari hanggang hulo, lahat ng mga kontratistang yan na kapag bibigay ng mga testimonyang napakahalaga, proteksyon na po natin. So sila, number 1, the requirement is napakahalaga ng kanilang testimonya. Okay. Number 2 na requirement para state witness, siya lamang ang makapagbibigay ng ganong klaseng testimonya ukol sa ganitong iba-iba kasi yung kanilang ituturo diyan So, yung kahalagahan at saka yung siya lamang ang merong ganong klaseng testimonya na napakahalaga para maipakulong, yun talagang number 1 na may pagkakasala. Okay. Number 2, kailangan yung testigong gusto mong isama sa state protection witness, hindi siya ang the most guilty. Okay, noong araw po, dapat siya yung least guilty. Ngayon po, hindi siya yung the most guilty. Yun po yun. Pagkatapos meron pang 4 na qualification
which escapes me right now. Pero wala pong restitution doon sa apat na requirement na nakasaad sa batas. Opo. Ngayon, pagka yun po nakalagay sa batas, yun lang po talaga ang requirement. At saka huwag na po nating pahirapan muna, para sa akin po huwag muna nating pahirapan, huwag muna nating strictuhan tulad ng sinabi ko sa umpisa, proteksyon na natin agad. Because they are the only ones who can testify, give that kind of testimony. Earlier po, meron akong post, sabi ko doon sa aking post, kayong mga Diskaya, kayong mga Hernandez, kayong mga testigong ganyan, hindi pa pinag-uusapan yung state protection, pero sinabi ko ng proteksyonan. Pero sabi ko, may mga abogado naman kayo, mag-perpetuate na kayo ng inyong testimonya. Meron pong ganun to preserve your testimony so that when it is already needed, whether or not you're still here, maibibigay pa rin yung testimonya mo. Deposition po tawag doon. Meron pong ganung proseso. May abogado ka, mag-apply ka sa korte, i-apply mo ng my client wants to perpetuate his or her testimony para for future use. Iyan po kailangan importante. And I think that will also save their life because kung nakapag-testify na siya, nakapreserve na yung kanyang testimony, hindi na po kailangan patayin sila. Opo. So yun po yun sa akin. Whether or not they qualify, protect them. Now is the time. While they still live. Opo. Yan. Kasi huwag na po nilang antayin may mamatay sa mga witnesses na yan. Kasi pag may namatay sa mga witnesses na yan, madadaman ninyo ang puot ng taong bayan dahil sawa na ang taong bayan sa pagpapasensya. Alam niyo po, Pilipino, mapagpasensya yan. Talagang ang tagal magalit yan. Pero once na magalit yan, huwag nyo na pong antayin magalit yan. Attorney, tama ba na Opo. pwede, tulad nga sabi mo, wala doon yung salitang restitution as a requirement po sa Witness Protection Program. Pero tama rin ho ba ang pahayag na pwede siyang idagdag as a requirement? As a requirement to qualify, hindi po. 4 lang po ang qualification. 4 lang. Yung sinabi ko kanina, hindi ko pa maalala sa ngayon yung pang-4 na requirement, no, yung absolute necessity, siya lamang ang makapagbibigay noon pagkatapos hindi siya yung the most guilty. And then there's another one na pang-4 na qualification, but that is not restitution. Kung gusto mo ng restitution, later yun. Tsaka sabihin na natin, alam natin, nagte-testify na sila, may mga inaamin na sila, pero meron pa rin pong presumption of innocence. That still applies. It applies to all. Katulad niya, nagsimula na silang maging, kumbaga parang naaakusahan na sila, that presumption applies automatic under the Constitution. So kahit po sa pananaw natin, talaga namang guilty sila at sa totoong naman po talaga na sila yung mga guilty. Pero hindi pa rin po natin pwedeng sabihin na sila guilty hanggat hindi sila nakahatulan. So, bigay pa rin po natin sa kanila yung kanilang mga karapatan. Opo, attorney, ito po yung kulang, no, sa sinabi po ninyo. Ika-4. Pang-4, yung approval ng Justice Secretary. Yung pangatlo, yung witness is being at risk because of the testimony. Hindi ko pa po sinabi yung approval ng Justice Secretary. Sige nga po, sige po, sabihin niyo yung ano. Opo, sabi dito sa RA 6981, yung qualification para po maging state witness, yung testimonya is being vital to the case. Binanggit niyo po yun. The witness is not having been convicted of any crime involving moral turpitude. Pangatlo, yung witness is being at risk because of the testimony it's being given. Pang-4 po yung approval ng Justice Secretary. Naalala ko na yung pang-4 na qualification ng state witness. Na yung testimonya mo, merong ibang support, may ibang supporting documents na hindi lamang yung sinasabi mo ang basihan, kundi meron kang mga ibang ebidensyang maipapakita para ikaw ay mag-qualify, para masabing yung testimonya mo can be considered. Yan. Yun lang po yung akin. Ngayon yung pong approval, Sus Maria, wag na sabi ko nga po sana, wag na natin muna i-consider yung 1, 2, 3, 4. Basta protect them because they are witnesses.
Opo. They are witnesses. Yes, Opo, yun. attorney. Opo. Pero ang pwede lamang makapagdagdag niyan for the ano lang kasi legislative yung ano lang mga mambabatas lang kung sakali man gusto nilang repasuhin o amyendahan ba yung portion na yan na dapat idagdag sa requirements sa Witness Protection Program yung restitution, pwedeng gawin yan ng Senado o ng Kamara. Pero pag sa DOJ ang pag-uusapan natin ay wala po ba silang kapangyarihan na magdagdag doon sa requisite na yan, requirement po na yan bago ka maging state witness? Hindi po, yung po munang nakasulat, hindi po pwede nating baguhin yung rules of the ball game while the game is being played. Hindi po pwede yung ganon. Later po, pero like I said, huwag na nila tignan yung mga requisitos. Opo. Protect them all now and ask them now to perpetuate their testimony while they are still alive. Opo. At sa kasong ito, sa pagitan po ni Senator Marcoleta at Secretary Remulla, ang pinapaboran po ninyo ay yung naging argumento po ni Senator Marcoleta. Kasi po siya yung tama ang sinasabi. Siya po kasi yung sinasabi niya ay sang-ayon sa batas. Yung pong batas hindi natin pwedeng palipitin, hindi natin pwedeng bali-balikuin kumbaga para sumang-ayon sa kagustuhan natin at the moment. Hindi po yan pwedeng capriciously by our whim and caprice basta na lamang natin babaguhin to suit what we want. Ano po ba problema nila? Bakit ayaw nilang proteksyonan yung mga taong yun? Mahalaga testimonya nun. Opo. At siguro, attorney, yung kinukumpara nila dahil nga si dating Engineer Bryce Hernandez at maging itong si Engineer Alcantara, nagbigay o ibinalik nila yung isa na uli nila balik yung ilan po sa kanilang mga nakuhang yaman. At pagdating po dito sa mga diskaya, gusto rin ng ilan na ibalik din. Pero dapat bang isauli or pwede bang ganon na voluntary ay isauli nila o ibalik nila yung mga nakuha nilang halaga na pera? Sa gawing huli po talaga darating tayo sa kailangan yung ibalik. Ultimately, that is where we will all come down to. Pero ganito po, yung whether or not ibalik mo yan, you're guilty. Pero yung pagbabalik mo ng iyong ninakaw will not release you from your criminal liability because yung criminal liability mo attaches dun sa pag-violate mo ng batas. Maybe it can be considered in mitigation yung pag-surrender mo ng voluntary return mo ng pera, pero yung sabihin mo na mapapawalang sala ka dahil isinauli mo na, I don't think so. That's not going to happen. Opo, kahit kung sakali man maging state witness ka, attorney? Oo, kailangan mo pa rin. Ultimately po, sasabihin ng hukuman sa iyo, you have to return. If you don't return, you will serve it. Meron pong ganoon, may equivalent po in years yung mga perang yon. Sa dami ng ninakaw nila, siguro 10 buhay pa nila hindi nila kayang i-serve yung sentence na yon. Baga, to be followed na yon na attorney. Ang importante ay maisailalim sila sa state witness at kung gustuhin man ng gobyerno na kunin balik yung mga nakuhang pera, ay pwedeng gawin naman ng gobyerno. Pero at least nasa ilalim na po sila ng programang ito. Yes po. Sa programa na pagka-state witness. Yes. Pero ulitin ko lang po yung sinasabi ko, hindi kailangang ipasok sa state witness program kung hindi nila gustong ipasok. Pero ang sinasabi ko, I am charging them now with responsibility of protecting these witnesses because these are vital witnesses para ma-identify natin yung mga tunay na magnanakaw sa ating kamara. Opo. Sa ating kongreso pala, hindi lang sa kamara. But Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner MJ, kung sakali mang ipipilit ni SOJ o Secretary Remulla na dapat ibalik nyo talaga bago kayo maging state witness, may ibang remedyo ho ba ang pwedeng gawin ang mga diskaya o si Senator Marcoleta? Pwede sigurong may magawang paraan si Senator Marcoleta to be able to protect them. Kailangan po halimbawa
pwede niya namang siguro gawin niya na lamang i-custody niya sa i-hold niya in custody sa Senate, something like that. Bahala na po kung anong maisip nilang kanilang paraan para basta the important thing is they must be protected, including their family.